Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Vice President Sara Duterte, opisyal nang nagdeklarang tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi dadalo via video conference sa ICC confirmation hearing. Human rights lawyer, kumpiyansa namang malakas ang ebidensya laban sa dating Pangulo. Mga Katoliko, maganto magsa sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday. Sa MBC TV correspondents, lalaking wanted sa kasong robbery with homicide, patay sa engkwentro sa Davao Occidental. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala, tinalo si world number 8 Jasmine Paulini sa Dubai Tennis Championships. At sa Showbiz Spotted, Hannah Montana 28th Anniversary Special ilalabas sa Marso. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Pilipinas, una sa ating mga balita. Opisyal nang nagdeklara ng kandidatura si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028 presidential elections. Ipinahayag ni Duterte ang kanyang desisyong tumakbo sa ipinatawag na press conference sa Office of the Vice President ngayong umaga. Una rito, humingi ng paumanhin si Duterte sa publiko sa anyay pagtulong at pagsama niya sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Sa unang buwan pa lamang anya ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakita na niya ang kawalan ng katapatan ni PBBM sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Banggit din ng pangalawang Pangulo ang mga kinakaharap na isyu ng bansa lalo na sa baha dahil sa malawakang korupsyon at pagtaas ng presyo ng bilihin. Giit ni Duterte handa na siyang ialay ang kanyang buhay at lakas para sa bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ng pangalawang Pangulo. Humihingi ako ng paumanhin, patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Hindi naman dadalo gamit ng video conferencing si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang confirmation hearing na nakatakda sa Lunes kaugnay sa kanyang kasong crime against humanity. Habang hindi pa tiyak kung ito ba ay personal na dadalo sa pagdinig, naniniwala naman ang isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs na malakas ang kanilang kaso upang umusad ito sa trial. Magbabalita si Kyle Bullias. Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng video conferencing sa nakatakdang confirmation of charges nito sa darating na Pebrero 23. Pero hindi naman nilinaw ng kanyang lead counsel na si Nicholas Kaufman kung personal bang haharap si Duterte sa pagdinig o iwe-waive na nito ang kanyang karapatang dumalo. Batay sa detalyeng inilabas ng International Criminal Court, alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, oras sa Pilipinas, gagawin ang confirmation of charges kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay Duterte. Layunin ng pagdinig na tukuyin kung may sapat bang ebidensya ang prosekusyon para umusad ang kaso sa trial chamber. Ayon naman kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings sa madugong war on drugs, malakas ang kanilang kaso kaya kumpiyansa itong magkakaroon na ng trial. Ganon. Pero ako personally, hindi lang naman dahil abogado ako ng mga biktima. Ang lakas kasi ng kaso from any lawyers
point of view, ang lakas ng kaso eh. Kaya mahirapan talaga ako ni President Duterte, mahirapan talaga ako maghanap ng ebidensya para patunayan sa korte na wala ng drug war. Kasi dami niyang sinabi na eh, tsaka mga witnesses and so on. So, I think hindi talaga pwedeng mangyari yung second scenario. Tingin ko mako-confirm. But of course, hindi natin alam ang desisyon ng ICC. Naniniwala rin si Colmenares na sinasadyang i-delay ng kampo ni Duterte ang mga paglilitis. Ano ay marami na silang mosyong inihain upang ipagpaliban ng mga pagdinig para lamang hindi naharapin ng dating Pangulo ang mga ebidensyang ibinabato sa kanya. Normally, kung inosente ka, pag nasa kulungan ka, right to speedy trial i-claim mo. Bilisan nyo na to para makalaya na ako. Siya baliktad kasi ako, tingin ko, alam niya kasi na pag may trial na, medyo may problema na siyang malaki. Kasi ebidensya na yun eh. Anong ebidensyang isasubmit niya para sabihin wala akong kinalaman sa drug war? Na yung mahirap talaga yun. Kasi wala akong maisip na ebidensya dyan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, may banta umanong ethics complaint ang isasampa kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson ng isang kapwa senador dahil sa umano'y pag-splice ng video sa gitna ng pagdinig ng Commission on Appointments o CA. Habang sa ibang programa, nagsabi si Senator Dante Marcoleta na mayroon daw nag-splice ng kanyang video upang mawala sa konteksto ang kanyang naging pahayag. Ang tila namumuong tensyon sa Senado, tinutukan ni Raymond Dadpaas. May namumuo na namang tensyon sa Senado dahil sa akusasyon na may nag-splice ng video hinggil sa isyu ng Kalayaan Island Group o KIG. Ito'y kasunod ng post sa X o dating Twitter ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nakarating na sa kanya ang impormasyon na may kapwa siya senador na magkakain ng reklamo sa Senate Committee on Ethics dahil sa pag-splice ng video ng hearing ng Commission on Appointment ang humarap ang mga bagong promote na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Lacson, wala siyang alam sa akusasyon dahil sa katunayan ay hindi umano nito alam kung paano mag-splice ng video. Hindi man ito pinangalanan, ngunit si Senador Dante Marcoleta ang nagbanggit sa kanilang sariling radio at TV program na may nag-splice ng video. Ito ay ang video na naging viral nang sabihan nito si Captain Jess Pilar ng Philippine Navy sa hearing ng Commission on Appointment na mas mabuting i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group. Kalaunan ay sinabi ni Marcoleta na taken out of context daw ang kanyang naging pahayag. Simulat sa pula, hindi naman maganda ang relasyon nila Senador Lacson at Marcoleta dahil si Senador Marcoleta ang unang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee bago siya pinalitan ni Senador Lacson nang pumalit si Senador Vicente Tito Sotto III bilang Senate President. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target naman ng Kamara na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill bago matapos ang kanilang sesyon sa Marso. Magiging batayan dito ang mga isinasagawang public consultation mula sa bawat sektor ng lipunan. Magbabalita si Milky Rigunan. Sisikapin ng Kamarang maipasa ang panukalang Anti-Political Dynasty bago ang adjournment ng sesyon sa Marso. Ito ang sinabi ni Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong, chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Kasabay ang paghahanda ng kanyang komite sa sasagawang ikalawang public consultation ngayon nagaganapin sa Cebu. Susundan naman ito ng public consultation sa Cagayan de Oro bukas sa araw ng Biyernes. Layunin makonsulta ang publiko, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders sa naturang panukala. Ayon kay Adjong, magiging batayan ng komite ang magiging resulta ng mga public hearing at inaasahang mahiki sa ang bawat sektor, pabor man o hindi sa bill para marinig ang kanilang posisyon. Sa ngayon, umaabot na sa 24 ang mga panukalang batas na isinumite sa kanyang komite. Kabilang dito ang bersyon ng panukala na inakda ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na mula sa malalaking political clan. Ang sesyon ng plenaryo ay mag-a-adjourn sa March
March 21 at muling babalik sa May 4. Para sa MBC TV Network News, ako si Milka Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pabor si Senator Sherwin Gatchalian bilang dating chairman ng Senate Committee on Basic Education na isailalim sa masusing pag-aaral ang mungkahing gawing trimester ang basic education. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa ng DepEd na magsagawa ng malawakang konsultasyon bago ito ipatupad sa susunod na school year. Batay sa plano, ang unang trimester ay tatakbo mula Hunyo hanggang Setyembre. Ang ikalawang trimester ay mula Setyembre hanggang Disyembre. At ang ikatlong trimester o semestre ay mula Enero hanggang huling bahagi ng Marso upang makumpleto ang 201 school days. Para kay Gatchalian, kailangan ng konsultasyon sa mga stakeholder, lalo na sa mga guro. Dapat matiyak na hindi ito dadagdag sa trabaho sa kanila kung sakaling gawing trimester ang basic education. At kailangan din anyang tingnan kung ipatutupad ang trimester na magbubunga ng mas mahusay na pagkatuto sa mga bata. Mayroong dagdag na missiles mula sa Amerika at mga allied system ang Pilipinas ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ito ay gagamitin sa kanilang mga pag-iensayo at pagpapatrolya bilang bahagi ng pagprotekta ng pambansang teritoryo. Ang buong detalye sa ulat ni Edniel Parosa. Gagamitin sa pagsasanay, domain awareness at collective defense posture ang planong dagdag na US missile at allied systems dito sa Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, suportado dito ang hakbang na napagkasunduan sa ika-12 bilateral strategic dialogue na magkaalyado. Sabi sa D0H na AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, makaambag ito sa misyong protektahan ng soberanya at pambansang teritoryo maging sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Nakasaad sa joint statement ng Pilipinas at Amerika na ibinahagi ng Department of Foreign Affairs na nag-commit na mag-aliado upang damihan ang deployment ng cutting-edge missile and advanced systems dito sa bansa. Una nang inalmahan ng China ang pagpapadala ng US Army Typhoon Medium Range Capability Missile noong 2024 at Nemesis Anti-Ship Missile sa balikatan exercises noong nakaraang taong 2025. Wala pang pahayag ang Department of National Defense kung anong partikular na mga armas o allied systems ang kasadong dalhin dito sa kapuluan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, maagang dumagsa ang libo-libong Katoliko sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday, hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Sa Baclaran Church dito sa Parañaque City, tinatayang 15,000 ang dumagsa kaninang madaling araw at inaasahang papalo ng hanggang 100,000 katao buong araw. Maagang napuno ang loob ng simbahan at kahit sa labas, marami rin ang nakapila para dumalo sa misa at tumanggap ng krus na abo sa kanilang noo. Samantala sa Quiapo Church naman, mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng Manila Police District o MPD sa paligid ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Layunin nitong matiyak ang kaayusan at kapayapaan ng libo-libong deboto na dumadalo sa mga misa. Nagsimula ang unang misa sa Quiapo Church alas 5 ng madaling araw kanina at magpapatuloy hanggang alas 7 ng gabi. Opisyal naman na magsisimula ang Ramadan bukas, February 19, sa halip na ngayong araw ng Miyerkules. Itong inanunsyo ng National Muslim Commission on Filipinos matapos hindi masilayan ang buwan sa isinagawang moon sighting activity kagabi. Isinagawa ang moon sighting upang matukoy ang tamang pagsisimula ng banal na buwan ng Ramadan, alinsunod sa mga katuruan ng Islam. Pinapayuhan naman ang lahat ng Muslim sa rehiyon na maghanda para sa pagsisimula ng Ramadan sa nasabing petsa. Sa mundo naman ng tennis, nagpapatuloy ang magandang run ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships matapos nitong talunin ang world number 8 na si Jasmine Paulini para makaabante sa ikatlong round. Ang naging laro ihahatid ni match point Millie Borja.
Gumawa ng malaking upset ang Filipina tennis ace na si Alex Iyala matapos talunin ng world number 8 at dating kampiyon na si Jasmine Paolini ng Italia upang umusad sa ikatlong round ng Dubai Tennis Championships noong Miyerkules ng umaga. Agad na ipinakita ni Iyala ang kanyang dominasyon sa unang set bago nakipagbakbakan at nagdagumpay sa mas dikit na ikalawang set laban sa ika-6 na seed ng torneo. Matapos ang laban, ipinahayag ni Iyala na isang malaking tagumpay para sa kanya ang makipagsabayan at manalo laban sa isang top 10 player, bagay na lalong nagbigay halaga sa kanyang panalo. Ibinahagi rin ng 19-year-old tennis star na habang nasa court ay naramdaman niya ang malakas na suporta ng mga Pilipino sa stadium. Ang Dubai Tennis Championship ang ika-6 na torneo ni Iyala ngayong taon. Sa kasalukuyan ay world number 47 si Iyala at ang kanyang nag-iisang pro title pa lamang ay ang WTA 125 crown na kanyang napalalunan sa Guadalajara WTA 125 noong nakaraang taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Ang paglagak sa mga labi ni dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa libingan ng mga bayani. Tutukan. Para sa MBC TV Global, American civil rights leader at political activist na si Reverend Jesse Jackson pumanaw na. At sa Showbiz Spotted, Carlos Yulo nag-celebrate ng birthday sa simbahan kasama ang mga chikiting. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tiniyak ng National Security Council o NSC na nananatiling matatag ang pangangalaga sa pambansang seguridad kasunod ng pagkakaaresto sa isang Mongolian national dahil sa umano'y koneksyon nito sa Chinese military. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, bukas pa rin naman ang Pilipinas sa mga dayuhan pero dapat irespeto ng mga ito ang patakaran ng bansa. Babala ni Anyo, mabilis na tutugunan ng Immigration Bureau, AFP, PNP at NICA ang katulad na pagtatangka ng isang banyaga na itago ang tunay niyang pagkakakilanlan sa lungat sa tunay na layon na sa bansa. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos iulat ang pagpapanggap ng 30 anyos na suspect bilang isang aviation student. Pero nabistong dati palang kasapi ng People's Liberation Army ng China. Sa atin pong ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, wala pa rin binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, dalawang weather systems ang nakaaapekto sa bansa. Una na riyan ang Northeast Monsoon o Amihan na umiiral ngayon sa buong Luzon na magdadala ng mga pagulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman ang bahagyang maulap na papawirin na may tsansa ng isolated light rains. Samantala, easterlies o mainit at maalinsangang panahon ang mula naman sa dagat Pasipiko ang makakaapekto sa Visayas at Mindanao. May tsansa naman ng pagulan sa Caraga at Davao habang bahagyang maaliwalas na panahon na may tsansa rin ng mahihinang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala naman, sa usapang kaalaman, kapag may tiyaga, lagi naririnig, may nilaga. Kung ano naman ang itinanim, siya ring aanihin. Ilan lang ito sa mga kasabihan na nakagisna natin mula sa ating mga magulang o sa paaralan. May ugnay rin ito sa isang teorya na madalas pinaniniwalaan na ang mga nangyayari sa atin ay konektado sa isa't isa. Gaano man ito o gaano man kaliit ang simula nito. Alamin na this, ano nga ba ang paliwanag sa likod ng butterfly effect? Butterfly effect ay isang teorya na nagmula sa konsepto ng chaos theory. Ipinahihiwatig nito kung paano ang isang maliit na pagbabago sa isang sistema ay maaaring maghatid ng isang napakalaking epekto kalaunan.
Halimbawang paliwanag ng meteorologist na si Edward Lorenz ang bumuo ng konsepto na ito noong 1960s mula sa isang kwento. Ang pagkumpas umano ng pakpak ng isang paru-paro mula sa Brazil ay marahil makapagpabago ng air current at maging sanhi ng pagkakaroon ng bagyo sa Texas. Pwede rin na ang hindi mo pagpulot sa nalaglag na bubog ay kalaunay magdudulot ng aksidente sa kalsada. Ang kunting pagkalit mo sa pagbiyahe at makakatabi ng isang tao sa jeep o LRT ay ang tao pala na makakatuluyan mo. Ang teoryang ito ay isang metaphor na nagpapakita kung paano ang isang maliit na desisyon o kaganapan ay posibleng magresulta sa malaking pagbabago sa ating panahon, buhay o maging sa ating kasaysayan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Samantala, sa iba pang balita na ihatid na sa huling hantungan si dating House Speaker Jose De Venecia sa libingan ng mga bayani ngayong tanghali. Alamin natin ang live report mula kay Giselle Ricafort. Giselle? Go ahead, Giselle Ricafort. Babalikan natin ang report na yan ni Giselle Ricafort mula... Pumanaw na ang kilalang civil rights leader at political activist na si Reverend Jesse Louis Jackson Sr. na matatanda ang isa sa mga unang Black American na tumakbo sa pagkapangulo ng Estados Unidos. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa Amerika, pumanong na sa edad na 84 ang kilalang US civil rights leader at political activist na si Honorable Reverend Jesse Jackson. Siya ang nagtatag ng Rainbow Push Coalition o ang People United to Serve Humanity na nakasentro na ipaglaban ng karapatan ng mga Black American. Habang tumakbo nito sa pagkapangulo sa Amerika ng 2 beses, sa pag-asang siya sana ang maaaring pinakaunang Black American President ng Estados Unidos. Inalala rin si Jesse Jackson bilang isa sa mga nanguna sa ilan sa mga pinakamalagang kilusan para sa pagbabago sa kasaysayan, gaya ng pag-organisa ng mga boycott at sit-in hanggang sa pagpaparehistro ng milyong-milyong botante at pagtataguyod ng kalayaan at demokrasya sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, balita naman mula sa Indonesia. Isang napakalaking sinkhole naman ang gumulat sa mga residente ng Pondok Balik kung saan tinatayang aabot ito ng halos 3 ektarya o kasing laki ng 4 na football field ng Premier League. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga posibleng sanhi nito ay ang madalas sa pag-ulan sa lugar o kaya naman yung pagguho ng lupa sa ilalim dahil sa volcanic soil. Sa iba pang balita, matapos naman ng 20 buwang pagbubuntis ng mother elephant sa France na si Endala na mayroong blind condition, ipinanak na ang baby calf sa Zoo Parc des Bois. Ayon sa pamunuan ng zoo, inabot ng halos 7 oras ang pagpapanganak sa elepante at may bigat naman ito ng halos 330 pounds o kasing bigat ng isang panda bear. Sa ngayon, ay wala pang pangalan ng elepante na siyang kauna-unang ipinanganak naman sa naturang zoo matapos ang 13 taon. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, naglabas ng pamantayan ng Land Transportation Office o LTO tungkol sa paggamit ng mga Temporary Certificate of Registration ng mga sasakyan. Ito'y tugon sa nararanasang pagkaantala sa paghahatid ng COR sa mga may-ari dulot ng limitadong supply ng security paper. Ang buong detalye sa report ni Val Gonzalez. Naglabas ngayong araw ng Memorandum Circular ang Land Transportation Office na naglalaman ng mga pamantayan sa paggamit ng Temporary Certificates of Registration o CR para sa mga motor vehicle, motorcycles at trailer. Ang akbang na ito ay tugon ng LTO sa limitadong supply mula sa National Printing Office ng mga security paper para sa Certificate of Registration na dahilan ng pagkaantala sa paghatid nito sa mga may-ari ng sasakyan. Ang Memorandum Circular na ito ay naglalayong tiyakin ang walang delay sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko at mapanatili ang operasyon. Paalala ng LTO, ang paggamit ng temporary CR ay magsisilbing provisional o pansamantala lamang na dokumento
hanggang sa maging available ng mga opisyal na security paper para dito. Lahat ng new registration units, authorized district offices at district extension offices na nagpuproseso ng mga bagong rehistro at miscellaneous na transaksyon ng MV, motorcycle at trailer ay sakop ng inilabas na direktiba. Paliwanag ng LTO, gumagawa na sila ng paraan upang mapabilis ang paglutas sa issue ng supply ng security paper. Dahil dito ay nagpapasalamat ang LTO at humihingi ng pangunawa at kooperasyon ng publiko. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan naman natin ang sitwasyon sa libingan ng mga bayani kung saan naihatid na po o naihimlay na si dating House Speaker Jose De Venecia. Alamin natin ang live report mula kay Giselle Ricafort. Giselle? Naihatid na sa huli niyang hantungan si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. dito sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Nagkaroon muna, Yuel, ng funeral masano para kay De Venecia sa Heritage Memorial Park kaninang alas 8 ng umaga na dinaluhan ng kanyang mga mahal sa buhay. Pagdating naman dito sa libingan ng mga bayani, binigyan siya ng full military honors kabilang yung marching parade at 21 gun salute. Kabilang sa mga nakipaglibing sina dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, Defense Secretary Ibo Teodoro, Manila 6th District Representative Benny Abante, COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. at ang business tycoon na si Ramon Ang. Matapos yung final benediction, pumila yung mga pamilya, kaibigan at mga taga-suporta ni De Venecia para sa final viewing sa mga labi ng dating mambabatas. Inilibing si De Venecia halos malapit lamang sa puntod ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating Senate President at Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Inalala siya ng kanyang may bahay na si Congresswoman Gina De Venecia bilang may konsensya na muhay ng nakaugat daw sa paglilingkod at buong puso na inala yung kanyang sarili sa sambayan ng Pilipino sa may gitaan natin. In these days of mourning, I've come to a profound realization. My beloved husband, Jose De Venecia Jr., did not belong to us alone. He did not belong only to Pangasinan, not only to the Philippines. He belonged to the world. His voice for peace, dialogue, and cooperation reached far beyond our shores. And the love we have witnessed from many nations affirms the breadth and the impact of his life's work. Una nang dinala yung mga labi ni De Venecia sa Kamara de Representantes at maging doon sa Pangasinan para naman sa memorial service at pagbibigay sa kanya ng tribute. Pumanaw noong Pebrero 10 yung 89 na taong gulang na dating leader ng mababang kapulungan. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa libingan ng mga bayani, maraming salamat, Giselle Ricafort. Tulad sa bansag sa kanyang Golden Boy, tunay nga namang may heart of gold ang Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ang meaningful birthday celebration ni Kaloy sa isang simbahan sa Pampanga, sa report ni Showbiz Angel. Sa isang simbahan sa Pampanga, napiling mag-celebrate ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ng kanyang 26th birthday. Ang binansagang golden boy na si Kaloy, nagpasaya ng mga bata ng mamahagi ng pagkain. Kasama rin ang Pinoy gymnast sa San Jose Parish sa San Fernando, ang kanyang girlfriend na si Chloe at kapatid na si Carl Eldrew. Sa isang Instagram post, nagpasalamat ito sa Panginoon sa panibagong taon, gayon din sa pagkakataong makapagbahagi ng tulong at saya sa iba. Sa huli, say pa ni Kaloy, isa na naman anyang taon para mangarap, magsumikap at matuto. Nagpasalamat naman si Father Joel Gatus sa pagbisita ng atleta sa kanilang simbahan at pakikisa sa feeding program. Sa nagdaang Philippine Association Annual Awards Night nga, muling ginawaran si Kaloy ng Athlete of the Year Award, gayon din ang Chinese star na si Alex Ayala.
Abangan sa aming pagbabalik, SK Chairman sa Laguna na hot seat matapos kamayin ang mga siopaw at hotdog sa isang convenience store. At sa MBC TV Sports, Carlos Yulo at Alex Ayala kinilala bilang Athletes of the Year ng PSA. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iniutos ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang pagsibak sa hepe ng Special Operations Group o DOTR SAIC. Alamin natin ang detalye mula kay Val Gonzales. Val. UL, inanunsyo ngayon ni Transportation Secretary Banoy Lopez ang pagsibak sa pwesto sa Group Head ng Special Operations ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC. Sa abisong inilabas ng DOTR, ito ay kasunod ng nag-viral sa social media kung saan napiketan ng mga tauhan ng SAIC ang isang ambulansya na may dalang pasyente. Sabi ni Secretary Banoy, matapos piketan ay pinalabas ng EDSA busway ang ambulansya at hindi pinadaan sa busway kahit na mayroon itong sakay na naghihingalong pasyente. Nangyari ang insidente noong umaga ng araw ng Lunes sa Santolan Station ng EDSA Bus Carousel. Bagamat sa press release na inilabas ng DOTR ay walang binabanggit na pangalan, pero ang pinuno ng Special Operations ng DOTR SAIC ay si Rayson Villatore na laging nangunguna sa bawat operasyon ng grupo sa pagbabantay sa EDSA Busway. Batay sa impormasyong nakalap ng DZRH News, ang sakay ng ambulansya ay isang matandang babae na mayroong sakit na stage 4 cancer. Napag-alaman ng DZRH News na kalaunan ay namatay ang pasyente. Dahil sa nabanggit na insidente ay umani ng matinding batikos at negatibong reaksyon mula sa netizens ang DOTR SAIC na wala man lang umanong konsiderasyon at parang hindi tao ang naghihingalong dapat sana ay agad na nadala sa ospital. Kasabay ng simpatsya at ay nagpaabot ng lubos na pakikidalamhati si Secretary Banoy sa pamilya ng namatay na pasyente. Pagtitiyak ni Kalihim Banoy sa publiko, isa sa gawa ng DOTR ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak may patutupad ang mga patakaran ng may pagmamalasakit at ang kaligtasan ng publiko ay lagi aniyang magiging prioridad ng ahensya. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Nauwi sa pambabatikos online ng isang SK chairman sa Santa Cruz, Laguna matapos mag-viral ang video nitong kinakamay ang mga siopaw at hotdog sa isang convenience store. Ang SK chairman agad na nagpaumanhin sa publiko. Ang mga detalye hatid ni Dustin Bayog. Hinawak-hawakan at tila iniisa-isa pa na nakilala sangguniang kabataan chairman ng matindang siopaw at hotdog sa isang kilalang convenience store. Kinilala siya na si Mark Adrian Napiza na isang SK chairman sa Santa Cruz, Laguna. Pambabatikos sa kanyang inabot online dahil sa hindi nitong tamang mga aksyon para lamang sa content sa social media. Agad na naglabas sa pahayag si Napiza sa kanyang Facebook account. Sa kanyang post, agad itong inamin ang kanyang naging hindi tamang asal bilang isang halal na public official at humingi na paumanhin sa kanyang managing pagkilos sa video na bahagi ng biro sa kanyang social media content. Ipinagbigay alam din ito na binili niya lahat ng pagkain na kanyang hinawakan sa mismong araw din kung kailan kinuha ang video. Humingi rin ito ng paumanhin sa mismong management na convenience store habang nangako rin daw ito na makikipag-ugnayan sa Department of Interior and Local Government at sa kanilang federasyon na sangguniang kabataan upang harapin ang pananagutan at tanggapin ang mga hakbang mula sa kinauukulan. Samantala, paalala sa Code of Ethics ng Creator and Influencer Council of the Philippines na dapat lagi magpakita ng integridad, pag-iingat at pagsunod sa mga batas at polisiya ang mga content creators sa paggawa ng kanilang mga social media content. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, patay naman sa engkwentro ang lalaking wanted sa kasong robbery with homicide sa Davao Occidental. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Napatay ang isang wanted person matapos ang isinagawang manhunt operation ng Philippine National Police sa Barangay Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental noong nakarang araw. Ayon sa investigasyon, nang sisilbihan na sana ng mga pulis ang suspect ng warrant of arrest ay nagpaputok ito ng baril laban sa mga operatiba. Dahilan upang gumanti ang mga otoridad at nauwi ito sa armadong engkwentro na ikinasabi ng suspect na nakilalang si Benji Faustino Matango. Si Matango ay may nakabinbin na warrant of arrest para sa kasong robbery with homicide na walang piyansa na inisyo ng Regional Trial Court Branch 54 Davao City. Matapos ang insidente, isulugod pa ang suspect sa Tomas La Chica District Hospital, subalit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Na-recover sa lugar ang isang improvised pistol, mga basyo ng bala ng kalibre 45, sling bag, cellphone, pouch at isang buti na may lamang mga ugat na tinatawag na habak-habak. Pinuri naman ni PR11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang mabilis at koordinadong pagtugon ng mga operatiba at tiniyak na patuloy ang PR11 sa pagpapatupad ng angkop na aksyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kote siya sinagawang bypass operation ng PNP Balungao ang street-level individual drug suspect na isang 54 anyos na lalaki residente ng Santa Maria, Pangasinan. Sa ulat ni Balungao, Pangasinan OIC Chief of Police Major J. Bram Casiano, alas 7 kagabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit. Gamit ang marked money, nakabili sa suspect ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ng polis na nagpanggap na buyer. Kaya agad itong inaresto. Nabawi ang marked money at ang illegal na drogang na kumpiska sa akusado tumitimbang ng 1.17 grams na may street drug price na 7,956 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa likod ng Rias na bakal ng Balungao Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kahit nakakulong ay maaari nang magkaroon ng kabuhayan ang mga preso o PDL matapos nabigyan ng mga ito ng livelihood materials mula sa opisina ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office o PD po ng Provincial Government ng Northern Samar. Ang mga livelihood tools, equipments at supplies ay para ito sa mga persons deprived of liberty o PDL na ibigay mismo doon sa Northern Samar Provincial Jail sa ilalim ng tulong ng tinatawag na Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability o BLESS program. Ito ay suporta naman ng kabuhayan ng mga PDL na mas lalo pang mapalawak ang productive skills at magkaroon ng kita at oportunidad kahit pa nasa loob ng kulungan. Ang nasabing mga preso ay kasalukuyan na sumasa ilalim sa training ng bread and pastry production at ang mga equipments ay magagamit sa kanilang hands-on training. Isa sa isinusulong naman itong mga PDL mga preso ang kalidad ng tinapay at pastry products. Layunin naman ng BLESS program sa ilalim ng Provincial Government ng Northern Samar na magkaroon pa ng holistic approach upang matulungan ang mga persons deprived of liberty. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mas maging healthy si baby, isa daw sa susi ay ang yakap at skin-to-skin contact sa kanilang ama. Lumabas kasi sa pag-aaral na may malaking na itutulong ito sa kalusugan lalo na ng mga newborn babies. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, panoorin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Lumabas sa isang bagong pag-aaral na mahalaga ang skin-to-skin contact sa pagitan ng tatay at ng bagong silang na sanggol. Hindi lamang bilang isang simpleng paraan ng paglalapit ng loob ng mag-ama, kundi isang biological na pangangailangan na may malaking epekto sa kalusugan ng bata. Ang skin-to-skin contact o direktang pagdampi ng balat ng ama sa kanyang bagong silang na sanggol sa loob ng unang oras ng pagsilang ay nagpapataas ng oxytocin na kilala rin bilang bonding hormone.
Ang oxytocin ay makatutulong upang mabawasan ang stress ng sanggol, patatagin ang pundasyon ng emosyonal na koneksyon ng mag-ama at gawing mas kumpiyansa ang mga tatay sa kanilang bagong papel bilang isang magulang. Ayon din sa pag-aaral, ang mga sanggol na nakararanas ng skin-to-skin contact mula sa kanilang mga ama ay nagpapakita ng mga sumusunod. Una, stable na tibok ng puso at paghinga dahil mas mabilis ang kanilang pag-aadya sa buhay sa labas ng sinapupunan. Maayos na body temperature dahil nagsisilbing natural na incubator ang dibdib ng ama. Mas mahimbing na pagtulog dahil mas mababa ang kanilang cortisol o stress hormone, mas madalang silang umiyak at mas nagkakaroon ng mahimbing na tulog na mahalaga para sa development ng kanilang utak. Kaya naman paalala ng mga eksperto para sa mga daddy at soon to be dad, wag lang purong si mami ang pagbuhati ng inyong bagong silang na anak. Mahalaga rin ang inyong paghele o pagyakap kay baby. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinirang bilang Athletes of the Year si Olympic gold medalist Carlos Yulo at Alex Ayala sa Philippine Sports Writers Association o PSA Annual Awards Night 2025. Ang iba pang kinilala sa naturang event sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Pinarangalan sina Carlos Yulo at Alex Ayala bilang Male at Female Athlete of the Year sa Philippine Sports Writers Association Annual Awards Night 2025 na ginanap noong Lunes sa Diamond Hotel, Manila. Tinanggap ni Yulo ang parangal matapos magwagi ng gintong medalya sa vault at bronze medal sa floor exercise sa 2025 World Gymnastics Championships. Nauna na rin siyang nag-uwi ng ginto sa floor exercise sa 2025 Asian Championships. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Yulo ang kapwa-atleta na ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon sa kabataang Pilipino. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat si Ayala sa pamamagitan ng video message dahil hindi siya nakadalo sa seremonya dahil sa Dubai Tennis Championships. Naging makasaysayan ng nakaraang season ni Ayala matapos makaabot sa semifinals ng Miami Open, makapasok sa finals ng Eastbourne Open, makagawa ng Grand Slam sa major debut, at makamit ang kanyang kauna-unahang pro title sa Guadalajara WTA 125. Bukod kay Yulo at Ayala ay pinagkaloob din ng ibang parangal gaya ng President's Award para kay Yang Yao, Executive of the Year para kay Patrick Gregorio, at NSA of the Year para sa Gymnastics Association of the Philippines. Tinanggap naman ni Junmar Fajardo ang Mr. Basketball Award, habang sina Brian Lagunas at Bella Belen ang Mr. and Miss Volleyball Awards. At kabilang naman sa Hall of Fame inductees si Frankie Minyoza. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa kanyang long blonde hair, shiny dress at knee-high boots na talaga nga namang perfect pop star look, paniguradong marami ang nakakamiss sa iconic character na si Hannah Montana. At para sa 20th anniversary ng hit TV series, muling ibabalik ni Miley Cyrus ang most beloved character ng Disney fans. Narito ang report ni Showbiz Angel. Hannah Montana finally found her way back home. Ang iconic series kasi magkakaroon ng 20th anniversary special. Batay sa anunsyo ng Disney, tampok dito ang isang exclusive in-depth interview kay Hannah Montana herself, pop star Miley Cyrus. Dito magbabalik tanaw mula sa iconic scenes and music habang mapapanood din ang ilang never-before-seen footage. Agad ngang na-excite ang fans sa pagbabalik ng seryeng naging malaking bahagi raw ng kanilang childhood. 13 years old pa lamang si Miley Cyrus nang makamit ang big break nang gumanap bilang Hannah Montana na unang napanood noong 2006 at nagkaroon ng 4 na seasons. Nakatakdang ilabas ang Hannah Montana 20th Anniversary Special sa Disney Plus sa March 24. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.